Magandang araw mga ka-59 and God bless po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo sa duty natin, lalo po yung mga naka-duty pa or yung mga duty pa lang po. So yung topic po natin ngayon is about po ito sa mga realidad ng buhay ng isang security guard. Yung talagang hindi maiiwasan or dito halos sila nalulubog or nababaon sa utang. Guard na lubog or baon sa utang. Ito yung kadalasan minsan sumisira doon sa performance ng security. Sobrang daming security. Hindi lang po security sa lahat po ng empleyado. Kapag sagad or baon ka sa utang. Kumbaga kung dito ka na linya na hindi ka na nakakawala. Okay po. Kasi kung minsan, wala naman tao na gustong mabaon sa utang. Especially tayo mga security personnel. Marami po akong nakikita na talaga namang magandang sweldo. Imagine mo, 1,000 plus daily pag nasa minimum sila, pag 12 oras. Tapos, pag pinag-aralan mo, chinek mo yung kanilang background ng pamumuhay, sobrang baon na baon sa na hindi makapulagpos. So, may mga dahilan po. Kasi napakahirap po talaga magtrabaho pag wala kang pera. Bakit tayo nagtatrabaho una? Siyempre, para kumita ng pera. Number one yan, kung bakit ang mga tao, lahat ng empleyado nag-grind to work hard because of money. Diba? Para masustain yung mga needs. Kaya lang, minsan, anong sisipag, anong huhusay, pero wala pa rin pag-angat sa buhay. Kasi nga po, sabi nga, do not work hard, work smart. Ang pagsusobrang pagtatrabaho, hindi tayo makakawala kung wala kang sistemang ginagawa sa sarili mo. So, ang dami ko na-encounter ng guard na ganyan. Nawawala, natatanggal sa trabaho, umaalis. Hindi naman reason na mahirap ang trabaho. Hindi naman reason na mabigat ang trabaho. Walang trabahong mahirap. Walang policy na hindi natin kaya. Walang pinatupad ang isang detachment na mga rules na ikakasira ng security guard. Dapat tinitingnan muna natin yun. Kasi kung minsan kaya naman nila bakit nga lamang baon sa utang, hirap na hirap, minsan may utang, iiwanan. Yan ang problema. So, ano nangyayari? Nasisira yung security guard. Dapat po tayo mga security, kaya nga itinuturo ko din po ito, hindi lang puro tayo sa trabaho, mapagaling kayong security. Dapat talaga inaaral natin about sa financial. Dito dapat tayo higit na maging mahusay, maabilidad, mataktika pagdating sa financial. Naghahanap buhay tayo, tama. Kumikita tayo, tama. Pero paano mo dinadala yung kita mo? Iyan na lang bang aasahan mo habang buhay? Tulad sa security guard, hindi habang buhay gwardiya ka, hindi habang buhay empleyado ka. May darating na mga darating sa buhay natin, ng mga pagsubok kung minsan yung trabaho natin na isa sa alang-alang natin. Di ba? So paano na pag wala kang ginawang sistema nung ikaw'y naghahanap buhay? So mababaon at mababaon ka talaga. May utang ka na wala ka pa ng trabaho, ano na nangyari? So madami na akong mga kasamang ganyan na guard. Nagkautang-utang, tinuturuan mo na, inyet, ninineglect nila hanggang sa iwanan may utang. So, paano natin makakaalwa tayo sa ganyan? Una, bakit? Ano ba yung reason bakit nababaon sa utang yung mga gwardiya? Hindi kasi alam, okay, hindi knowledgeable sa financial. Basta makatrabaho lang, kumita, bayad dito, bayad doon, tapos na. Ito na naman, kayod na naman. So, dapat po talaga maibukas yung isip natin pagdating sa how to save, how to invest. Not only to save. Kasi ang pagsisave, nonsense din po yan pag hindi natin inilalagay yung pera natin sa kumikita pa din. Diba? Okay, so ano yung una? Dapat po number one, alam mo yung needs and wants. Gasgas na yan, lagi na tinuturo yan. So kung may sa iba nineglect, dapat aralin po natin. Okay, so ano ba yung needs? Yung needs, kailangan mo talaga. Hindi ka mabubuhay pag wala yan. Kailangan mo sa buhay yan para ka mabuhay. Diba? Kailangan mo sa hanap buhay para tuloy-tuloy ang hanap buhay. That is needs. Alam dapat natin, ano yung una? Bigyan natin example, is siyempre food. Sa uniform mo, needs yan. Di naman palagi, kumbaga, o pag luma na, bumili ka. Diba? O ano pa yung mga kailangan, mga pamasahe mo. Allowance mo araw-araw, bayad mo sa bahay, sa kuryente, mga bill mo ng tubig, o ano pa naman mga utang mo. Needs yan, kailangan mo yan. Kasi once na hindi mo na-sustain yan, iyan ang magpapahirap sa'yo, lalo yung utang na yan. Siyempre, tumutubo, nag-interest yan. Sino ba na magpapautang ngayon na walang interest? Lahat naman, even bank, di ba? Minsan may collateral pa. Kaya nga dapat po, aaralin natin yan. Dapat, we have to live below our means. Di ba, kung ano yung ang sweldo mo lang is 1,000.
So, dapat gumastos ka lang daily ng 800 para may 200 ka namang tinatabi. Lahat andyan na, i-divide mo na. Kahit bayad mo sa bahay, sa kuryente mo, magkano niya, binabayad mo ng kuryente mo is 500 a month. I-divide mo sa 30, iyon ang daily mo, i-minus mo na doon sa 800 mo. I-allocate po natin. Huwag niyong pagsweldo tsaka mula ka lang mag-compute ano yung babayaran. Dapat sa simula pa lang, ngayong araw, kunyari sa kuryente mo, isang araw mo, 20 pesos, o hindi mo 20. So, dapat sa 800 na yun, kasama na lahat, may 200 kang natatabi. So, pag sweldo mo, 200 times 15 days, yun yung savings mo. Diba? So, ganun lang po. Dapat alam natin yan. Iyon yung number one kung bakit hindi tayo nakakakulag po sa utang. Hindi tayo nagko-compute. Hindi natin pinupurso ano ba yung pwedeng gastusin natin. Alam naman natin yan eh. Daily, bayad ka ng bahay. Natural, monthly yan. I-base mo sa daily. Diba? Babayad ka ng kuryente. Babayad ka ng boarding mo. Babayad ka ng tubig mo. Pamasahe mo everyday. Allowance mo everyday. Pagkain nyo araw-araw. Ganun po, inililista po natin yan. Para at least nakokontrol natin, sumubra na ako sa ano, ito lang dapat. Yan. Okay? So, pag alam na natin yung needs and wants, napakadali na po. Sasabayin na natin, kunyari, ito yung dapat ko lang gastusin. May sobra ako na 200 halimbawa every day. So, times 15 days mo yan, yung 200, 3,000 na din po yan. O, yun yung savings mo in 15 days. So, in 1 month, meron kang 6,000 na savings. O, bakit magigipit? Bakit ka malulubog sa utang? Kasi ang iniisip ng iba, lalo sa maraming security, makautang. Hindi iniisip paano ko ito babayaran, ibabayad ko. Marami pa niya kukuha ng hulugang motor kasi nga doon nakakapagpalakas ng ano yan. Tama, kapag may bayaran ka, ano ka talaga eh. Talagang mag-aano ka na magtrabaho. Kaya lang, ang tanong niya, puro lang gastos. Walang pumapasok sa'yo, puro labas ang pera. Dapat investment eh. Kung may investment ako, kailangan i-force ko to. Dahil kumikita, umaanak yung pera mo. Huwag muna tayo sa luho. Kasi hindi ko naman sinasabi na huwag ka munang kukuha ng motor eh. Ang point lang is, gaano mo babayaran yan? Ilang taon yan? 2 years at 2 years na yan, sigurado ka ba yung trabaho mo sustainable dyan? Ay kung magkaroon ng problema, lalo tayo contractual, nawala ng kontrata yung agency doon, ililipat ka ngayon. Paano na? 2 araw, 3 araw ka hindi maka-duty, paano na yung hulugang motor mo na yan? Babayad ka ng bahay, may pamilya ka. So dapat, nagtatayo ka ng mga pundasyon mo na pinatatatag mo yung pundasyon mo bago ka pumunta sa mga ganyan. Kasi utang yan, may interest yan. Once na hindi nakuha yan na ano yung motor mo na bayaran mo, babatakin yan. So, yung nagpapautang walang talo. Kumita na sila sa'yo, kukunin yung motor, kahit segunda mano, second hand ibenta yan, kita pa din sila dyan. Nakukumpute na nila yan. Diba? So, hindi natin sinasabi, kung kaya, wala namang problema. Pero iba pa rin yung talagang alam mo na, magdadaw ako ng ganitong amount, kanti na lang babayaran ko, okay, mas liliit pa yung interest na ikukunin sa akin. Dapat ganun po. Ngayon, so kung alam mo na yon, at pangalawa po, paano ka mag-save? Diba? Yun yung formula mo. Kasi ang iba, ulit-ulit natin palagi. Pag sweldo, lahat ng gastos, babayaran, ganito, ganyan. Yung matitira, yun yung savings sila. Mali po. Dapat, pag sweldo mo, magkano yung ipon mo everyday, yung savings mo, halimbawa 200 everyday na iipon mo, o 100 na lang, sige. O di, may 1.5 ka, tanggalin mo na yung 1.5 na sa salary mo, and yet, yung sobra, iyon yung panggastos mo na lahat na kailangan i-allocate mo na. And then daily, dapat po tinatrack nyo yung record ng gastusin niyo. Ako po kasi meron ako mga ganyan. Tinatrack ko yung record ko, yung mga gastusin ko. Ito po, nasa isa kong record. Kasi may kanya-kanya ako po akong record na kung saan ko nilalagay dito, iba din naman. Iba rin naman dito. Meron pa ako sa isa ko pa ding journal na kung ano yung mga nakalagay doon. Siyempre, mga investment natin, mga ganito, ganyan. Hindi naman kasi pag sinabi investment, akala pang mayayaman lang. Naku po, lahat po pwede mag-invest sa panahon ngayon. Okay, ayan, nakatrack yung record ko. Nung May, ngayon May kasi katapusan na po kahapon, June 1 na tayo ngayon. Ang nagastos ko sa isang buwan, naka-record sa akin is 11,844 sa isang buwan. May mga ano naman ako dito, mga parcel ko, siyempre bibilin tayo ng mga kailangan natin, yung mga ano. So, nandito yan. Lahat naman halos ang gastos ko nandito. 11,844. So, alam ko kung saan ang dadala ko yung pera ko, saan ko nagagamit. Mga binibigay natin sa pamilya, meron din po dyan.
So mga tithes natin nakatabi po yan, at naka-allocate din po yung ating mga pera. Dapat ano yung ginagastusan mo, saan mo nilalagay, may tabi yung pera mo, may ganito ka, nakaano din po yun. So i-track ninyo yung record ng inyong mga gastusin everyday para alam niyo, isang araw katulad kahapon magkano yung ginastos ko. So nakagas ako ng 620 kasi nag-grocery din ako, namili ako ng mga kailangan ko, yun. So 620 siya. Noong mga nakaraan 100 lang talaga sa pagkain ko lang, may mga ganon, daily 100. So yung mga ganyan, dapat alam po natin yan. Hindi yan sabihin matrabaho talaga pong gano'n. Kung gusto mong makaipon, maggagawa ka talaga ng solusyon. Kasi kung puro gusto mo lang, pabanjing-banjing ka lang, ay ang mga mayayaman lahat gumagawa ng paraan yan. Akala nyo ba kung paano i-track nila yung mga kita nila? Talagang napakahirap. Ibig sabihin, hindi mahirap, may sistema ka, mabilis na. Ako dati na ngayon, alam ko na, isang araw susulat ko anong ginastos ko. Nagpa-laundry ako, may kasos ako ng ganito. Bumili ako ng ganito, nakalista yan, magkano yung ginastos ko ngayon. Lumaki-laki, dapat ito bukas ganito na lang kasi medyo ano na yung budget. Kasi meron din tayong pinagdalaanan na kumikita pa din siya. So susunod ko pang iba-vlog yun para may mga idea nyo sa detachment ninyo. Hindi yung puro trabaho lang. Kasi ang pag-usap puro trabaho, pag gutom yung mga gwardiya nyo, hindi makakaintindi, isipin yan, saan ako uutang, saan ako kukuha ng ganito, pamasahe ko bukas. Gusto lang ko, imin lang muna. So anong mangyayari? Mahihirapan, hindi mag-grow yan. Turuan mo yung paano mag-invest, makaipon kahit paunti-unti, matututo yan. Diba? Ito sa ginagawa namin dito, may bablog ko din po susunod yun. Next, na-track na yung recording nyo, paano kayo mag-invest, marunong na, alam yung needs and wants. Ito pa, yung mga iba dyan kasi, binabangko lang. Okay, sige, nakakaipon, tama. Marunong naman yung iba, binabangko lang. Ang bangko, magkano lang po ang kinikita niya? Diba? Sobrang liit lang annually, magkano lang, point something lang, wala pang 1% annually. Imagine mo kung may 1,000 ka sa isang taon, kung wala pang 10 piso, point something lang. Diba 1% of 1,000 is 100? Sa isang taon yun annually. Wala pang 1%, point something lang. Pag bumaba pa, hindi mo pa na yung maintaining balance mo, mabdididakan ka pa dyan sa withholding tax. Could you imagine mo yan? So dapat ang pera, wallet mo na on and off, pasok, labas ka dyan, ipaano mo siya na kumikita, ganyan. So dapat alam mo saan mo ilalagay. Hindi ko sinasabi na i-ano mo sa mga scam, iba kasi dyan pag alam na ang laki ng kita, ipapasok o na scam na. Dapat pag-aralan niyo. Ako nadadin din ako sa mga ganyan before, pero nga ingat na ingat ako, hindi na kailangan alam mo kung saan mo dadalhin yung pera mo. Hard earned money mo yan, pinaghirapan mo yan, diba? Okay, so alkansya, wala din. Kasi ako dati mahilig din sa paglaki-laki ng alkansya na yan, pero hindi rin kikita. Kunyari, sa isang taon, naka 1,000 kang ipon, 1,000 pa din yun, hindi nanganak. Di ba? So, dapat, panakin mo siya. Ibig sabihin, kasi pinagamitan ko ng mga maliliit na term kasi pagka sa financial, sobrang lalaki, iba-iba na yung ginagamit natin, pero yun lang din yun eh. Dapat, gumanansya ka. Hindi po pwedeng wala, natural. Ipinapahiram mo yung pera mo, hindi ka gaganansya dyan. Ano yan? Sa bangko nga, hihiram ka nga dyan. Alam niya, kahit sabi mong emergency, hindi ka basta makautang. Ganun po talaga ang labanan sa mundo na to. Diba? Ngayon, hihiramin ng kapwa mo, gagamitin sa negosyo, di patungo mo na, ilang percent yan? 10%. Siyempre, pinaghirapan mo yan kailangan niya yan hindi yun masama. Ganun talagang kalakaran ngayon. Kaya okay, maniniwala sa, grabe naman, hindi man lang ganito, ganyan. Aba, natural, pinaghirapan ko, pinulot yan, hira-hiramin mo, gagamitin mo sa negosyo or kahit sa mo sa gamitin yan, ipangahanda ng pamilya mo, hindi gamitin mo, lagyan mo ng kahit percent yan ng kumita, di ba? Hindi yung kasamaan. Yun ay talagang literal, wag na may sobrang bigat na 20%, yan, malulubog naman yan. Siguro 10% is enough within 2 months, pwede na po yan, magana yan. Okay, next, yang paluwagan, ako po, kayo papasok sa ganyan, pasikipan yan. Kahit sabihin mong, lalo pag nakabayad na, may mga ganyan, ako po. Tapos wala ring tubo, ang paluwagan nyo, pag nakuha mo, kumisan pa nga dyan, di ba? May gumagamit pa nga dyan na mga iba pang mga tawag dito, mga na may percent pa yata na kinukuha dahil sa humahawa ko. Kahit wala man, pag kinuha mo, wala na. Iyon pa din yun. Diba? So, pasok kayo dun sa mga investment na kikita kahit magkano. Kami dito, meron kaming ganyan tawag namin sumpukan. Kumikita siya.
And then last namin, nakatapos na kami, nakaikot na uli kami. Imagine mo, yung iba nakaipon ng 20,000, may mga 11,000, may kita yun, di po pa yung kita niya, di ba? So, at least kumikita. So, ngayon, ikutan po kami, isang share namin yun is 32 pesos ang kinita. And yung iba, may 10 shares na kinuha. So, 32 times 320 agad ang kinita ng pera niya. Sa bangko ba, sa isang kinsenas, kikita ka ng 320 kung ang pera mo lang is 2,000. O, di ba? O, hindi kikita yun. Ang kikitain na, baka wala pa ni 5 sentimo. Ganun po, titingnan natin, dapat marunong tayo. At, of course, meron kami mga rules. Bago namin inaano yan, alam nila yung mga policy. So, hindi mawawala yung pera. Hindi na iniingatan ko. Ayoko din masira sa kanila. Siyempre, yung tiwala, yun ang mahalaga. Dapat kasi sa detachment, yung tiwala ng inyong mga security, ng mga tao na nakapaligid sa inyo, dapat huwag masira. Ang daming gusto mag-ipon. Sa mga guard ko, nakikita ko sa kanila, talagang willing silang mag-ipon. Hindi lang sila nai-encourage. Kasi dati, isang share lang, naging 2. Yung share na kinuha uli. Kasi nakita niya, kumikita nga. Huwag natin silang lolokohin. Huwag dadayain natin. Dapat ipakita. Kasi kung gusto natin tumulong, mas masarap makatulong tayo. Nakikita mo nag-grow tayo. 1-2 lang yan. Kahit 1-2 lang yung natututo. Malaking bagay na sa atin yan bilang mga officer, bilang tao na tumutulong sa kanila. Sabi nga, 1 is better than 0. Diba? Siyempre, kukwento, dumadami yan. Yung iba, 10 shares lang, ayun, 20 shares na ang kinuha. Imagine, may sabi ko, pag ang isang tao, ang isang mga security, turuan mo ng mabuti yan, matututo yan, lalago yan, wag lang puro trabaho. Nakakaano din yan, toxic din yung puro trabaho pinag-uusapan, ganito, ganyan. Paano ba mapag-usapan din? Paano tayo makakaipon? Paano sa pamilya? Diba? Kasama yon kasi ang sarap ng trabaho pag may pera ka, alam niyo po yan. Okay, next, kung alam niyo na yung mga paluwagan, alkansya na yan, mga sa bangko, ano nyo lang yan, parang bangko okay yan. Taguan nyo lang ng pera, hindi dapat labas, kumikita, pasok ulit, kumikita, labas, pasok lang. Alkansya, paluwagan, hindi ko inaano yan. At tinuturo kasi walang mangyayari. May alkansya mo. Excuse me. Nagkamali ka ba? Nanakaw pa. Or nasunog ang inyong folding house, patayan, nadami pa kasi may mga kwento nga. Isa namin kasamahan dati dito, nasunugan yung kanilang dyan sa Manila. Yung kanilang atang kamag-anak ay nilalagay yung mga pera doon sa hagdanan, parang may binutas, ganyan. Nasunog ngayon, ditangay lahat. Dapat sa bangko na, tapos ilabas-pasok ninyo para kumita. Alkansya, hindi ko in-encourage yan. Paluwagan na huwag po kayo, pasikipan po ang tawag dyan. Next, panghuli dapat, you know how to invest. Pag-aralan nyo po yun, kahit simple lang. Halimbawa sa kapitbahay ninyo, may tindahang malaki at kailangan niya ng pera, umuutang, at alam mo na marunong magbayad, bayaramin mo. Yung 5,000 mo, patungan mo ng 10% within 2 months, di kumita ng 500 pesos, ayaw mo pa. Tanda, magsimula tayo sa maliit pa unti-unti hanggang sa ma-realize matututo ka na mag-ipon. Kasi pinagdaanan ko din po yung ganyan, struggle ako dati sa mga ganyan. Ngayon natuto na ako, kaya sabi ko, ganito lang pala kasimple. Talagang dapat po disiplina sa pag-ipon, hindi po pwedeng hindi, para hindi tayo mabaon sa utang. Simplihan lang natin ang ating pamumuhay. Huwag kailangan natin mag-angas, magyabang, bago lahat ng mga ganito. Lalo sa kaya sabi ko sa mga guard ko, pag hindi kayo nakapang security, ang gaganda ng damit ninyo, formado talaga. Pero pag nag-guard na, kalalawsin na, ang dumi-dumi ng uniforme. Samantalang everyday mong ginagamit yan, dapat na yan na laging bago. Pero pag hindi naka-uniforme, ang poporma talaga. Sabi ko hindi naman masama po yun. Pero bakit pag uniform, ayaw natin bigyan ng investment yan kasi kumikita ka din, capital mo yan tapos ayaw mong gastusan. Ang tipid-tipid yun, pero ang cellphone, ang motor, ang gagwapo ng motor. Pero ang uniforme, nang di kitata, wag po dapat yan. Kailangan higit natin pahalagahan kung ano yung nagbibigay sa atin ng pera yung nagpapasok, like yan uniform. Kaalaman, bumili kayo ng mga books para matuto. Po. So, yun yung dapat natin gawin. Una, dapat alam mo yung needs and wants. Pangalawa, yung salary, savings, equal expenses, yan dapat sa pag-iipon. Pangatlo, i-track natin yung ating mga gastusin araw-araw. Yung sa pang-apat natin sa bangko, pwede po yan, ka lang dyan, pinaka-wallet mo lang yan. Alkansya, paluwagan, huwag tayong papasok po, hindi maganda dyan. And last po is dapat yung investment, marunong tayo. So kung sino po yung mga willing sa mga ganyan na magpaturo, message nyo lang po ako. Meron po kasi kami ginagawa sa detachment namin kung paano kami makaipon, nakakatulong sa bawat isa po sa amin para ko rin po kayo, ma-orient ko din kayo paano kayo
pero dapat maging honest lang. So, bibigyan ko yan ng isa pong vlog para at least aware kayo kung ano yung gagawin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.